Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Welcome back to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ating pong babasahin sa mga araw na susunod ang aklat ng unang sulat ni Pedro. Ngayon po, bago natin pag-aralan ang aklat na ito, ano po ang background o bakit po sinulat ni Pedro ang mga salitang ito? Basahin po natin ang pagsasalaysay o ang introduction ng aklat na ito. Ayon po sa mga nag-aral, ito daw po ang unang sulat ni Pedro ay para sa mga mananampalataya na tinatawag niyang mga hinirang ng Diyos na nagkalat sa gawing hilaga ng Asia Minor. Pangunahing layon ng sulat na ito ay ang magpalakas ng loob ng mga mambabasa na dumaranas ng pag-uusig, pagtitiis dahil sa kanilang pananampalataya. Ipinagunita sa mga mambabasa ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo. Sinabi niya na ang kamatayan, muling pagkabuhay at pagbabalik ng Panginoon ang magdudulot sa kanila ng pag-asa. Sa kaliwanag ng katotohanan ito, dapat naman nilang tanggapin at tiisin ang kahirapan pagkat natitiyak nilang ito'y isang pagsubok sa katapatan ng kanilang pananampalataya. Bukod dito, sila'y gagantimpalaan sa araw na mahayag si Kristo. Kalakip ng pampalakas ng loob sa panahon ng ligalig, pinayuhan din niya ang kanyang mambabasa na mamuhay bilang mga tagasunod ni Kristo. Kaya nga po habang binabasa natin o pag-aaralan natin ang aklat na ito na sinulat ni Pedro, ito po ang ilalagay nating isipan na kung bakit ito sinulat upang magbigay ng kalakasan, magbigay ng encouragement sa mga panahong ito ng mga pagsubok na dinaranas ng mga mananampalataya. At parang timing po talaga ang mga salitang ito ni Pedro para sa mga panahon ngayon. Napakarami nating pinagdaraan ng mga pagsubok, mga iba't ibang pangyayari sa kapaligiran. Ito po ay magbibigay sa atin ng kalakasan ng loob at katatagan. Basahin na po natin ang unang bahagi ng sulat niya. Dito po sa chapter 1, verse 1 to 2. Mula kay Pedro, apostol ni Hesukristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayam sa lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Kayo'y hinirang ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat-mula pa upang pabanalin ng Espiritu Santo, maging masunurin kay Hesukristo at maging malinis sa bisa ng kanyang pagkamatay. Mapuspos nawa kayo sa pagpapala at kapayapaan. Okay? Pagpalain po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. At dito po sa salitang ito na ating nabasa ay sabi nga po, ito ay pinadadala niya sa mga hinirang doon sa lugar na lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ngayon po, sa atin, ang mensaheng ito ay para sa bawat isa. Saan mang lugar kayo naroroon, ito ay ipinahatid sa iyo sa mga hinirang ng Diyos. Sino po yung mga hinirang ng Diyos? Ang bawat isa na tumugon sa salita ng Diyos, kumilala sa kanyang anak na si Jesus, kayo po ay hinirang ng Diyos. Sa mga mananampalataya, ito po ay mensahe para sa mga nagtiwala na sa Panginoon. Ito po ay mensahe para sa iyo na kumikilala sa Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas at nananampalataya sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ito po ay mensahe para sa atin. Ano po ang sinabi niya sa atin? Tayo ay hinirang ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman mula't-mula pa. Ang Diyos ang nakababatid at layunin palagi ng Panginoon na ang kanyang mga nilikha, ang mga tao na kanyang nilikha ay muling mabalik sa kanya. At kung tayo ay tutugon sa mensahe ng pag-ibig, pagpapatawad, kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon, tayo po yung mga itinuturing na mga hinirang ng Diyos. At hindi po ito yung iba ay hindi hinirang, kundi bawat isa na tumugon, siya po ay hinirang ng Diyos. Ngayon po, meron siyang tatlong bagay na dapat nating
isagawa. Bakit tayo hinirang ng Diyos? Bakit tayo tinawag ng Panginoon? Mula't mula pa, upang pabanalin ng Espiritu Santo. Upang pabanalin ng Espiritu Santo. Ibig sabihin po, kapag tayo ay kumilala na sa Panginoong Hesus at nanampalataya sa Diyos at tumugon sa kanyang pag-ibig, hindi pa po tapos ang gawain ng Panginoon. Ibig sabihin po, tayo ay kanyang pababanalin. Ibig sabihin, this is a process, continuous process ng ating buhay. Tayo ay pababanalin niya sa tulong ng Espiritu Santo. Paano po isasagawa ang pabanalin ng Espiritu Santo? Ito po ay sa tuwinang tayo ay makikinig sa Kanya. Ipinagkaloob na po sa atin ng Espiritu Santo. Siya po yung naririto sa atin. Siya po yung nananahan sa ating puso. Siya po yung nangungusap sa atin sa bawat araw upang tayo ay turuan ang Kanyang salita, ipaalala ang Kanyang mga salita sa atin, gabayan sa ating landas, mangusap sa atin, convict us with the sin na maari nating magawa at kung nakagawa tayo, ito'y ipapaalala niya sa atin na ating pagsisihan. Siya nga po ang kumikilos sa ating buhay, ang banal na Espiritu. Kaya nga po, ito ang unang layunin ng Panginoon sa atin na habang tayo ay sumusunod sa Kanya, habang tayo ay kumilala sa Kanya, ngayong tayo ay kumilala sa Kanya, ang purpose ni Lord sa ating buhay ay hindi pa po natatapos. Patuloy po gagawin niya sa atin, changing us from day to day through the power of the Holy Spirit. Pangalawa po, maging masunurin kay Hesukristo. Ayan po, daily walking. Maging masunurin, obedience. Obedience to our Lord Jesus Christ. Ang pagsunod po sa Panginoon ay pagpapakita ng ating pag-ibig sa Kanya. Maraming nagsasabi, mahal ko ang Diyos, minamahal ko siya. At minsan ginagawa natin to sa mga daily religious activities natin. Minsan tayo ay nagiging palasimba, padasalin, tayo ay nag-spend ng maraming time sa spiritual endeavor. Higit pa po sa mga spiritual activities na ninanais ang Panginoon na makita sa atin ay yung pagsunod. Pagsunod sa salita niya, pagsunod sa sinasabi niya sa atin. Yun po. At kung merong mga bagay na nais ipagawa sa atin ng Panginoon, ang hinahanap po niya sa atin ay sundin. Sabi nga po, obedience is better than sacrifice. Yung mga handog na binibigay natin, yung mga binibigay nating magagandang bagay or any offering that we could give is more than, higit pa yung pagsunod. Sabi nga, the Lord calls for obedience to each one of us. Ito ang hinahanap sa atin ng Panginoon, ang pagsunod sa Kanya. Kasi po, obedience means trusting God. Nagtitiwala ka sa Kanya, kaya ikaw ay sumusunod. Hindi mo pinagdududahan ang Kanyang salita, ang Kanyang sinasabi. Kapag sinabi niya, alam mong makakabuti sa iyon at hindi mo to tatalikuran. Pangatlo po, maging malinis sa bisa ng Kanyang pagkamatay. Meron pong isang bata na siya ay tinuruan ng kanyang nanay na maghuhugas ng kamay, maging malinis sa kanyang pananamit, palaging magpupunas ng sipon. Pinalaki po ang batang ito na tinuturuan siya na maging malinis sa kanyang pamumuhay. Kaya nga po, yung bata, habang siya ay lumalaki o kaya pagka po siya ay nadumihan, tatakbo po agad siya sa nanay niya, dirty, dirty, dirty. Sasabihin po niyang ganun. At yung ina naman ay matimong pupunasan. O, okay, anak, o clean na yung hands mo. Masaya na yung bata. At mamaya na naman po, pag kumain siya at naramdaman niyang may dumi dito sa kanyang muka, Mami, Mami, dirty, dirty. O, pupunasan po at tuturuan siya. Alam niyo po, yun po yung gusto ng Panginoon sa atin. Every day as we walk in our Christian life, we get dumudumi tayo. Paano tayo dumudumi? Sa mga kasalanang nagagawa natin sa araw-araw. Sa mga mga kasalanang minsan sa pananalita, sa isipan. Ano po ang dapat nating gawin? Lumapit po tayo sa Diyos. Humingi po tayo ng paglilinis sa Kanya.
at linisin tayo ng kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin po nitong paglilinis ay ang paghingi ng tawad kung ikaw ay nakasala. Ngayon po, sa araw na ito, meron pong 3 bagay na dapat tayong isagawa. Ano po ang action point natin sa araw na to? Kung ikaw ay kinakausap ng banal na espiritu, makinig kang palagi sa kanya. Sundin mo ang udyok ng banal na espiritu. Meron ba siyang kinukonbika ba niya ng kasalanan? Makinig ka. Meron ba siyang ipinapaalalang salita ng Diyos? Gawin mo yon. At sa pangalawang hakbang po na dapat natin gawin ayon sa binasa natin, ay maging masunurin sa Panginoong Hesus. Merong bang sinasabi sa iyo ang Panginoon na dapat mong gawin ngayon? O matagal na niyang sinasabi na gawin mo to, pero nagpo-procrastinate ka o kaya tsaka na. Pero isagawa mo ang lahat ng sinasabi sa iyo ng Panginoon. Pangatlo po, maging malinis sa tulong ng dugo ni Kristo. Kung ikaw ay nagkasala sa bawat araw, umaga, isip, salita, lumapit sa Panginoon at hiningi ng paglilinis niya. Salamat sa salita ng Diyos na nagpaalala sa atin ng 3 bagay na dapat nating gawin sa ating araw-araw. Tayo po ay manalangin, isagawa po natin ang narinig nating mensahe ngayon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Aming Ama, maraming salamat po sa pagpapaalala ng bagay na ito. Makinig sa iyong Spiritong Banal, sundin siya, at higit sa lahat, Panginoon, kung ano man ang iniuutos mo, isagawa namin to, O Diyos, at laging magpalinis sa iyong dugo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong mga salita at pagpalain mo to na maisagawa namin sa aming buhay. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aking samot dalangin. Amen. God bless you po, and see you again tomorrow.